Magandang araw Pilipinas, ako po Sen Yui ng What's News. Utang ng Pilipinas umabot na sa 14 trillion ngayong Agosto. Umabot na sa 14.35 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas sa katapusan ng buwan ng Agosto. Iyan ang pahayag ng Bureau of Treasury ngayong Lunes. Tumaas umano ng 105.28 bilyong piso o 0.7% mula Hulyo dahil sa pagbaba ng halaga ng piso laban sa dolyar. Mula 54.834 ay naging 56.651 na. Sa total debt stock, 31.8% dito ay mga foreign borrowings at 68.2% naman ay hiniram domestically. Sa katapusan ng Agosto, umabot na sa 9.79 trillion pesos ang domestic debt ng bansa. Pumalo naman sa 4.56 trillion ang foreign debt. At para pag-usapan tungkol sa balitan yan, makakasama po natin ngayon si Pierre, Popoy at Gaman. Magandang daw nung marami parang mabayaran. Sino yung gago nagsabi? Dapat din ano eh. Kalbo yun, kalbo. Dapat din ano eh, batuhin ng ano eh, hanggang sa dumugo eh. Batuhin talaga. Oo. Mukhang nagdadrugs ang loko. Ano to Nagpapato. So, ngayon ko lang na-realize na ano pala, kahit pala hindi pala umuutang ng additional utang, tataas pa rin pala hanggang bumababa yung halaga ng piso natin. Hindi lang din, kasi nga, bumababa nga yung value ng peso. Siyempre, yung utang kasi natin in dollars form eh. Tumataas at tumataas din. Kaya hindi dapat kayo nagre-rejoice na tumataas ang dollar dahil OFW yung magulang nyo o Para kapatid sa kanila kasi, uy, malaki na itong mas makuha natin sa kasi, ay, magkano $1? Oo. Malaki siya pag kinonvert mo, pero pag bibili ka na ng item dito, minsan parang doble. Apektado kasi lahat pagka nagtumababa ang natin, ang pera. Maganda lang kasi Yun. pakinggan yung transaction. Pero hindi. And yun nga, speaking of utang, yung sa utang natin kasi nadadagdagan pa eh. Malaki na yung inutang natin nung panahon ng pandemic eh. Oh, hindi lang yung hindi lang yung mismong utang, yung interest pa nun is also in dollars. Kaya nga. Tuwing, di ba, may meeting lagi ng budget for the year, annual budget. Oh, sa last quarter. Laging itong mga budget na to ay utang, right? Hindi. Utangin pa lang or... Hindi, part nun may utang. Syempre kasi tayo nagbabayad tayong tax. So ganito yan. Meron tayong actually ang binabudget lang ng pamahalaan ay technically 40% ng total na nakolekta or kung ano mang kasi merong automatic na 60% pambabayad ng utang. So yung mga pinag-uusapan na trillion bawas na doon yung kumbaga 40% na lang pinaghahati-hatian nung mga ahensya kasi nga 60% napupunta sa utang panlabas. Kaya minsan, pag may mga aktivista nagsasalita ng mga ganyan na naka-stage, makikinig kayo kasi mahalagang maintindihan na tayo, magbabayad tayong tax, may mga nakokolekta. Malaki nga eh. Yun nga lang, 60% nun, wala na agad sa pinaghahatian ng bawat ahensya kasi bayad utang. Yung interest, payments, mga ganyan, dun binabawas. Ngayon, ang mangyayari, yung budget natin for next year, maglalagay ng mga kung ano, like confidential funds, iuutang pa yun. Kung Plus interest. sana Oo. bawi rin yung 200 billion, 200 billion. Di sana pang na rin yun. Oo. Pagdagdag na rin sana yun. Hindi, yun nga hindi naiintindihan ng na actually, alam nyo ba na yung mga mining, ilang percent lang yan ang nakokolekta o naiaambag sa ekonomiya ng Pilipinas? 3% lang. Alam nyo ba na ito yung mga mayaman, like yung sila Henry C., sila Villar. Alam nyo ba na hindi naman ganun kalaki yung naiaambag nila bilang mga milyonaryo, bilyonaryo sa kaban ng bayan? Oo. Wala. Dahil 95% ng nakokolekta ng BIR, alam niyo ba kung saan nanggagaling? Saan? Sa mga small and medium enterprises. Hindi sa malalaking Hindi. Kasi Halimbawa, mas marami kasi naiaambag ng mga una sa VAT.
Kasi technically, lahat ng bumibili, mayaman, mahirap, bata, matanda, may ngipin, wala, tomboy, but lesbian, lahat pa yan. Kung ano man yung pronoun mo. Lahat tayo, may 12% agad na VAT. Oo. Pati sa mga services, meron, di ba? Tapos, ang malaki ang may ambag, actually, mga small and medium enterprises, mga, halimbawa, mga parlor, mga talyer, mga kainan na maliliit. Kasi, sila din naman, una, nagbabayad sila ng separate na tax. Parang kayo, FPS, nagbabayad kayo ng separate na tax. Plus, yung mga binibili nyo, diba? Kayo, lakas yung bumili ng mga equipments, ng yung mga paper, mga ganyan-ganyan. Yung mga subscription, mga ganyan. So, mas malaki yung ambag nung kaysa doon sa mga mayamang bilyonaryo. Kaya nga yung hinihiling nga lang na irregular sila sa trabaho, di naman ganun kalaki yung mga yung naiambag nga nila eh. Pero sila yung may pinakamalaking kita individually. Ba, pamilya Villar, ilang piraso lang ba sila? Ang C, mga pamilya C, ilan lang ba yung anak ni Henry C? Pero pag pinagsama-sama mo yung sila yung pinakamayaman. Kaya Tapos, pero hindi naman sila yung pinakamalaki mag-ambag ng Tapos naalala ko pa yung mga tax exemption sa mga sa sa malalaking company rin yun, yung binigyan ng tax exemption nung Why? What? Sa Bulacan. Oo. Mga tax Di lang sa Bulacan, sa halimbawa, dumaing ang mga Henry C. Sige, bigyan ka na yung tax break. Ka muna magbayad ng itong part ng tax mo. Ganyan. sana all may tax. Oo. Tapos ang kawawa talaga is yung mga mga tawag dito, contractual, ganyan. So isa pang problema natin nga, wala tayo kasing sariling industry. Hindi tayo makakawala dun sa kasi dependent tayo dun sa foreign na dumarating sa atin. Like for example, mga imports natin. Oo, halimbawa yung mga produkto. Saan gawa ang pako na ginagamit natin? Simpleng pako na lang, saan gawa? Saan lugar na manufacture? Bansa? China. China ba? China pala. Akala ko Pilipinas din ang yan. Hindi. Wala, actually, napaka-konti lang ng mga industry na Kahit nga yung, halimbawa, yung Century Tuna, yung mga ganyan, yung mga Mega Sardines, ganyan. Hindi siya fully Filipino-owned. Actually, halos karamihan sa mga nabasa ko, made in China. Made Kaya in nga. China. Kasi nga, import, nakadepende tayo sa mga import. Bawa, okay, yung papagawa tayo ng bahay, mga ganyan-ganyan. Yung pako natin, ini-import natin. Tornilyo, ini-import natin. O sige, yung hollow block, dito ginagawa. Sino may-ari ng hardware na gumagawa ng China pa rin. Chinese pa rin. Chinese yung hardware. Oo. Yung nga natin, ito nga masama Yung Pilipinas ay agricultural land. Pero, nag-i-import pa rin tayo ng agriculture products. Yung sinabi ko dati, ang sakit ka kung pakinggan na agriculture tayo, tapos tayo yung pangunahin sa import ng bigas. Tayo yung naging top 1. Kasi, ang kailangan talaga natin is ma-industrialize yung Pilipinas. Ibig sabihin, tayo yung merong raw materials Tayo yung tayo yung gumawa ng sarili nating bakal. Tayo yung gumawa ng sarili nating mga materials, yung bubong, yung hindi yung hindi siya Filipino-owned. Ganyan. Halimbawa, sasakyan, tayo gumawa. For example, yung Saraw, Malagueña, yan. Dapat, imbes na nakikipagkompetensya yung mga Philippine-owned companies, like Filipino-owned companies like yun nga, Saraw, Malagueña, para doon sa jeepney modernization. Hindi. Ipinasa sa Isuzu. Kaya nga nag-aalboroto, ang mahal-mahal. 1 million more yung presyo. Doble nga. Kumpara dito sa sa Philippine made. Pero hindi ino-honor, hindi inaano. Actually nga, ay local kasi wala tayong tiwala sa sarili natin yun Yun yung problem. Yes, yung mindset na yun, yung local na sinasabi. Mas gusto kasi ng mga tao original daw na ayaw nila ng local. Ibig sabihin ng local na iniisip nila yung ang tawag dito, low quality siguro, pero hindi Sa sapatos na lang sa isang tawag yung sa lugar yun. Sa Marikina. Ang sapatos sa Marikina, tawag dito, medyo pricey pero talagang Pang
matagalan. Pang matagalan. Ayun ang tinatawag na toong locally made. Kaya Na, minsan dinig nila local. Oo. Local. Low quality ang ano nila. Na Yun kaya nga. isip nila hindi. Intindi nila. Mas gusto nilang bumili ng mga imitated na Vans na gawan China Oo. sa napakamurang halaga kaysa doon sa medyo may price ng konti pero gawang Marikina na mas matibay. Naalala ko Oo. na may nakita ko sa Adidas daw. Kapag tingin sa akin ng sapatos, Abibas. Tapos yung ano pa, di ba yung mga products din naman ng mga ano na yan, mga branded na ano, ginagawa dito sa Pilipinas. Pero tawag dito, ano pa rin, tinatatakan sa ibang bansa. Pagdating sa Pilipinas ulit, pagbalik, napakamahal na. Example nga niya yung Oxford Philippines na company na huli kong naisulat noong 2005. Mm. Doon ako nabubog. Yun yung gumagawa ng mga mamahaling mga damit like yung Tommy Hilfiger, Tag, Polo. Tapos sa Hong Kong tatatakan na made in Hong Kong. Mm. Tapos pabalik dito na triple na yung presyo. So ang problema doon, dito ginawa mura din yung labor cost pero mahal siyang babalik sa atin dito pag nabenta kasi hindi naman dito totally ginawa. Hindi dito na market, 'di ba? Pero dito lahat inassemble 'yon. 'Di ba? So kapag ikaw ay pumasok sa mga WTO like for example yung mga open port like yung sa Subic, yan yung mga plano nila na free trading talo yung import dependent na mga bansa. Kasi dito yung raw material, lalabas yung produkto, i-finish sa ibang bansa, babalik dito ng doble dahil walang taripa, walang tax. Tayo yung talo. Maalala ko lang din yung yung ito kasi yung Pilipinas kasi nagpo-produce ng yung bamboo bikes ba 'yon? Tama, di ba? Bamboo bikes. Apakarami kasi nating kawayan sa Pilipinas. Pero konti lang yung nagpo-produce kasi hindi rin nasusuportahan actually yung mga bamboo bikes na yan na kasi kaya nagiging bentahan ng mga ganong products ay napakamahal. Yung mga bamboo na bisikleta yung gawang Pinoy yun pero yun nga napakamahal kasi konti lang yung gumagawa. So kung maraming gumagawa sa Pilipinas at yun nga napakarami din naman nating materyales para doon yung mga bamboo siguro kikita kasi ina-export din nila yun yung mga bamboo bikes Naka-promotion din sa atin. Oo. Pero hindi yan magiging successful hangga't yung mga nasa liderato natin gagawa ng mga batas na against sa Filipino ingenuity. Mm-hmm. Ano ba yung mga pinapasok natin ng mga deals niyan? Ang ASEAN, yung mga ASEAN summit na yan. Nakaasa sa mga tulong ng mga mayamang bansa, but at the same time bawal kang mag-innovate, bawal kang gumawa ng mga sarili mong industries kapag humihiram ka ng aid galing sa kanila. Talagang lockout. Yun. Kung Yun lang ang yung epekto ng sobrang laki ng natin, ng utang natin. Oo, tapos yun nga Ano pa yun? pagdating ng 2024 may panibagong uutangin na naman daw, di ba? Mga nababalita dati. Agosto pa lang to ano na ngayon. October na ngayon. So, yun, abangan pa natin mga sunod na updates patungkol dyan. At para sa ibang balita, manood lang po kayo ng What's News dito sa ating FPS Media NCA sa Facebook at sa YouTube. At maraming salamat po. Yan po ang What's News.